Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, andito naman tayong muli sa isa pa nating programa na ang mga piling aral sa pananampalatayang Islam. At nais nating talakayin ang mga bagay-bagay na kung saan ay magkakaroon ng pakinabang sa atin, hindi lamang sa mga darating na panahon pa, kundi nais natin na ito ay mapakinabangan natin mismo kaagad-agad pagkatapos ng ating lecture o ating mga pangaral sa kakaunting oras na ito. Nais natin talakayin ang kabilang sa magagandang katangian ng isang mananampalatayang Muslim. At kabilang dito ay ang pagiging maagap. At katulad nga ng sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang sikat na maqal o salita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, na kwentahin natin ang ating mga sarili bago pa tayo kwentahin sa Yawmul Qiyamah o kwentahin o bigyan ng hatol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At merong isang malaking katanungan na maaring bumabagabag sa atin paminsan-minsan, at yun ay ang katanungan na tayo ba ay minamahal nga ba tayo o nalulugod ba sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? So napakahalagang tanong. At ito ay mainam na bawat isa sa isang mananampalataya na tanungin sa kanyang sarili, ako ba ay minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? At dahil dyan, marapat na malaman din natin yung mga senyales, mga palatandaan na kung saan ay ito ay kabilang nga sa mga bagay na kung saan ay ikalulugod sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi ibig sabihin naman ito na mayroong senyales ay pupunta tayo sa labas at tayo tuturo ng mga tao sa paligid natin at sasabihin na siya ay kinalulugan ng Allah, si fulan ay hindi gusto ni Allah, bagkus ang trabaho na ito ay pinakamainan na iwan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagbibigay hatol sa mga tao. Bagkus ang pag-uusapan lamang natin sa mga oras na ito ay tanging mga katangian lamang o mga senyales na tayo ay kinalulugdan na o minamahal na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At walang duda na ang isang mananampalatayang Muslim sa pagsasagawa niya ng samba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabilang sa kanyang intensyon ay nang sa ganon ay mahalin siya o kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So madaming senyales o mga palatandaan na maarating masabi, at kabilang dito ang kasabihan na sikat sa mga Arabo. Babasahin ko sa inyo. Idza aradta an ta'rifa 'inda Allahi makanak fanzur fima aqamak. Una sa listahan, kung nais mong malaman, idza aradta an ta'rifa 'inda Allahi makanak. Kung gusto mong malaman anong lugar mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay fanzur fima aqamak. Tingnan mo kung saan kanya ginawang abala. Okay. So, napakalinaw. Kung nais nating malaman kung ano ang lugar natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung minamahal ba niya tayo or hindi, tingnan natin kung saan tayo naging mashgul, kung saan tayo naging abala sa ating mga buhay. Okay. Kung tayo ay naging abala sa ta'a o sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang duda na ito ay kabilang sa mga senyales na minamahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o di kaya naman ay nalulugod sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Kapag tayo ay mayroong lakas na gawin ang sala, ang saum, ang pagbigay ng zakat, kapag tayo ay nasyit, ibig sabihin kapag tayo ay merong urge na gawin ng mga bagay na kinalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag meron din tayong lakas na iwasan naman ang mga kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil meron sa mga tao na kung saan ay hirap silang isagawa ang mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kahit na sila ay mayroong kumpletong kagamitan, sila ay malusog, no, wala silang problema sa oras o sa kanilang pera. Ang tanging issue lamang ay ang kanilang mga sarili. At ito ay kabilang, no, sa masasabi natin na nahihirapan sila na isagawa ang mga bagay na kinalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung ikaw ay kabilang sa mga Muslim na kung saan ay magaan sa'yo na maglakad patungong masjid para magsala, walang kahirap-hirap para sa'yo, tanda na kinalulugdan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ikaw ay kabilang sa mga Muslim na nagigising hating gabi para mag-witr, para magsala, at ito ay magaan para sa iyo, walang duda na ito ay kabilang sa mga palatandaan na kinalulugdan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ikaw, magaan sa iyo ang pagbibigay ng zakat, hindi mo nararamdaman na ikaw ay nababawasan, bagus ang iyong nararamdaman, ikaw ay nabibigyan o mas dumadami pa ang iyong mga blessings, no? O gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kabilang sa mga tanda o senyales na minamahal ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At iba pa sa mga taat, mga kautusan o ibada na kung saan ay madali sa isang mananampalatayang Muslim na isagawa ito, gawa ng minamahal siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ikaw naman, no, na Muslim, nakiklaim na isang Muslim ay tinatamad sa paggawa ng mga ibadat, mga sala, higit sa lahat ang sala, no, na araw-araw natin na dapat gawin, no, kung tayo ay tinatamad dito, fahadhihi alamatu nifaq. Ito ay kabilang sa mga senyales ng pagiging munafiq. Okay, so hindi tayo tuturo kung sino man o kung sino. Ngunit, ito ay kabilang lamang sa mga tanda. Tulad ng binanggit sa banal na Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sa malapit itong kahulugan, innal munafiqin, katotohanan na mga munafik, ang mga hipokrito, no, na nagsasabing na sila ay mananampalatayang Muslim. Yukhadi'una Allah. Niloloko nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hindi nila alam na ito ay bumabalik sa kanila. At kapag sila wa idha qamu ila salati, kapag sila ay tumayo na sa sala, kung nagawa man nilang tumayo para sa sala, qamu kusala. So kahit na sila ay nakatayo na sa sala, nandun pa rin yung pakiramdam na bigat ng kanilang katawan o tinatamad pa rin sila. Ito ay kabilang sa mga senyales ng pagiging nifaq, senyales na hindi ka minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udhu billah min dhalik. Higit pa rito, yura'unan nas, at kadalasan sa mga munafik o sa mga hipokrito ay ginagawa nila ito nang sa ganun ay makita lamang ng mga tao. Yura'unan nas, para makita sila ng mga tao sa paligid nila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. At hindi nila inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala liban na lamang sa kakarampot na mga oras. Mana'udhu billah min dhalik. Tayo ay magpakukup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong uri ng pangyayari sa ating mga buhay. Nawa ay panatilihin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Muslim, sa mga mananampalataya na kung saan ay napapadali sa kanila o madali sa kanila na isagawa ang mga bagay na kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, sa mga maaring senyales, masabi natin na senyales na kinalulugdan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makukuha natin, no? Kapag kung ikaw mismo ay nalulugod ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, isa pang katanungan, ikaw ba ay nalulugod din, no? Minamahal mo din ba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikaw ba ay kontento sa mga ibinigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? So, yan ang katanungan. Sabi sa banal na Quran, o radiyallahu anhum wa radu'an. Doon sa mga mananampalatayang Muslim, partikular sa mga sahaba, ridwanullahu alaihim, na kinalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang dahil sa sila ay sumunod kay Allah at iniwasan nila mga bagay-bagay na kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan na minahal at nalugod sa kanila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa radu'an. At syempre naman, sila ng mga mananampalataya ay kinalulugdan nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong magandang halimbawa na ito? Halimbawa kung ikaw ay isang tajir, isang businessman, at sabihin natin na mayroong kang business, no?
o negosyo na kung saan ikaw ay nagbebenta ng pagkain. Okay, yan ang karamihan sa mga negosyo ngayon. At sa pagbebenta mo ng pagkain, sabihin natin na sa unang araw ay nakabenta ka ng higit kumulang na 10,000. At syempre natural na ikaw ay maging masaya. At sa ikalawang araw naman ay kumita ka lamang ng 1,000 at ito ay lugi. Kung ang iyong pakiramdam sa nauna pangyayari na kung saan ikaw ay kumita ng 10,000 at sa pangalawa naman ay kumita ka ng 1,000 lamang, kung ang iyong pakiramdam sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pareho, ibig sabihin, ikaw ay nalugod sa parehong sitwasyon, katotohanan na ikaw ay nalulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kabilang sa senyales na kinalulugdan ka din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Nakakagulat no sa mga kaugalian ng isang mananampalatayang Muslim. Inna amrahu kulluhu khair. Katotohanan na lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay ay khair, maganda. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. At itong katangian na ito ay hindi makikita sa kahit na sino pa man liban na lamang sa mu'min, mananampalataya. Okay? In asabathu sarra syakara. Kapag siya ay nakaramdam o dumating sa kanya ang isang pangyayari na kung saan ay ikakasiya niya, siya ay magiging masaya, syakara, siya ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu. At katotohanan, yung kanyang syukur, pagpapasalamat kay Allah ay mabuti para sa kanya. Wa in asabathu darra sabara. Fakana khairan lahu. At kapag naman ang sakuna ang dumating sa kanya, siya ay nagtitimpi. Fakana khairan lahu. At katotohanan na ito ang pinakamainam para sa kanya. At ang kanyang tiwala kay Allah, ang kanyang pagkakontento kay Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nandoon at hindi niya sinisisi ang kahit na sino pa man, higit sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron sa ating mga kababayan, no, sa mga tao, na kung saan kapag tinamaan ng sakuna o ng problema ay sila ay nagagalit, sila ay nagmumura, sila ay nagpapakita ng mga aksyon o salita na kung saan ang pahiwatig nito ay pagkamuhi sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malayo sa sinasabi natin na pagkalugod kay Allah. Ibig sabihin, al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala sa qadar, ito man ay mabuti o masama. Ang pagtanggap sa qadar, ito man ay mabuti o masama. So sikapin natin sa bawat isa sa atin na tanggapin natin ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama, at sa lahat ng sitwasyon, matuto tayo na harapin at sabihin ang tamang adhkar o mga pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, no, sa maaring maging katangian o senyales na kung saan ikaw ay kinalulugdan o minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kung nalulugod sa iyo o kapag minamahal ka o kontento sa iyo ang iyong mga magulang. Okay, so tatanungin natin ulit ang ating mga sarili. Ang ating mga magulang ba ay masaya sa atin? Sila ba ay nalulugod sa atin, sa ating mga ginagawa, sa ating mga ipinapakita sa kanilang kaugalian? So yan, ang kabilang sa mga katanungan na dapat nating masagot. Kung oo ang sagot, kung sila ay nalulugod sa atin, take note na ang mga magulang na tinutukoy natin dito ay mga magulang na mga saleh. Ibig sabihin yung mga magulang din na mananampalataya. So kung yung mga magulang mo na mananampalataya ay nalulugod sa iyo, katotohanan na ito ay kabilang sa mga senyales na kinalulugdan ka din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ridal Rabb fi ridal walid, wa sakhatar Rabb fi sakhatal walid. Katotohanan na nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalugod ng magulang sa kanyang anak, wasakhat ar-Rabb, at katotohanan na kabaliktaran nito na mumuhay naman ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin sa pagkamuhi ng magulang sa kanyang anak. Subhanallah. Napakabigat na hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadugtong niyan, isa pang hadith
ni Ibnu Mas'ud annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung tinanong niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahab ila Allah, ano ang pinaka minamahal na gawain, no, ang lulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakaunang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, ang salat sa tama nitong oras. At pangalawa sa listahan, no, nung tinanong ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma ay, anong kasunod nito ya Rasulullah? Faqala birrul walidain. Ito yung honoring the parents o pagbibigay respeto o di kaya naman pagsunod sa dalawa nating magulang. So napakalaki ng marhala, ng level na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa ating mga magulang. So yan ay napakabigat, no, na responsibilidad sa mga anak sa kanilang magulang, ang pagbibigay respeto, pagpapahalaga at pagkakaroon ng magandang turing sa kanilang dalawa. Okay? At isa pang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bi husni sahabati. Nung tinanong ng isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sino ang pinakarapat dapat sa mabuti kong pakikisama? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ummuk, ang iyong nanay. At siya ay nagtanong ulit, summa man, sinong kasunod ng nanay? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ang iyong nanay. Summa ay, at ang sabi rin ng Propeta Muhammad sallam, ang iyong nanay. Pangatlong beses. Sa pang-apat na beses, summa ay, ang sabi ng Propeta Muhammad sallam, abuk. Pang-apat lang ang ating mga tatay. Pero walang duda na silang dalawa ay dapat natin bigyan ng karampatang pagbigay respeto sa kanilang dalawa. At kapag sila ay nalugod sa iyo, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod din sa atin. So yan, no, ay dapat nating itanong sa ating mga sarili at sikapin na makuha ang pagkalugod ng ating mga magulang at ganun din ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, no, ngunit napakadami naman talaga ang mga senyales na masasabi natin na minamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa kakaunting oras na ito ang ating panghuli, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung nalulugod sa iyo ang kapwa mo mananampalatayang Muslim. So, kabilang sa mga senyales ay kapag nalugod sa atin mismo yung ating mga kapwa mananampalataya. Okay. Anong sabi? Idha habballahu al-'abd nada Jibril. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallam, kapag may minamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala na isang alipin gawa ng kanyang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah, tinatawag niya ang Jibril alayhisalam, ang anghel na si Jibril alayhisalam, na siya ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Siya yung chief, no? Kumbaga. Inna Allah yuhibbu fulanan faahbabhu. At sasabihin sa kanya na katotohanan na Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal na isang alipin, isang fulan, no? Isang tao. Faahbabhu, at inuutos sa kanya na mahalin din ang tao na ito. Fa yuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama. At si Jibril alayhi salam naman ay tatawagin niya lahat ng mga anghel sa langit. At sasabihin, inna Allah yuhibbu fulanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may minamahal na isang tao na ang pangalan niya isa ganito, si ganyan. Faahbihu. Okay? Faahibbuhu. Mahalin niyo rin siya. Fayuhibbuhu ahlas sama, at mamahalin siya ng lahat ng mga malaika. Thumma yuda'u lahu al-qabul fil ard. At pagkatapos siya mahalin at bigyan ng dua ng mga anghel sa langit, ikasunod nito, yuda'u lahu al-qabul fil ard. Sa pagbibigay, no, kahulugan ni Imam Nawawi sa kanyang syarh ay nabanggit niya sa malapit na kahulugan na ang ibig sabihin nito ay tatanggapin siya ng mga tao na nasa paligid niya. Mamahalin siya ng mga mananampalatayang Muslim na kung saan sa kanyang presensya pa lamang ay nagiging dahilan na
maalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag siya ay wala, siya ay hahanapin ng kanyang mga kasamahan. Na siya ay nagsisilbing palatandaan na kung saan ay nagsisimula yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, no, ang tao na ito na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kalulugdan din ng mga tao sa paligid niya na mananampalataya. At siya ay mamahalin, bibigyan ng respeto at ng karangalan ng mga tao sa kanyang paligid. Hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo mapabilang sa mga tao na kung saan ay kinalugdan, minahal, at pinahalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang sa mga taong mapapasok sa Jannatul Firdaus. Wa aqulu qawli hadha wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.